Ang astig! Tara, Devil Boo! Itour mo ako sa New Eridu! Ramen? Nani? My favorite! Isang order po ng super spicy red chili meat noodles! Welcome, bata! Akong bahala! Alright, solve! Wait, may buff na 15% HP at 15% damage? Ayos ah! Saan tayo next? Uy, video store! Tara, tambay tayo saglit! Arcade games? Di ko papalampasin to! Ha? Sa halos yun ah! Tara, Devil Boo! Wawasakin natin ang mga material! Alright! Ang galing ko! Download Zenless Zone Zero now! Link in the description below! Let's go mga boyu! Taho! 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 Andyan na yung taho! Taho, wag kang umalis! Parating na ako! Please, parang awa mo na! Taho! Bakit mo ako iniwan? Hindi! The next day. Taho! 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 Sa wakas, naabutan din kita! Oh, bibili ka? Opo, damihan mo ng sago, kuya. Taho ang isa sa mga paborito kong merienda sa umaga. Nung lagi akong nagja-jogging, ito yung binibili ko. Masarap to guys at nakaka-help din mag-build ng muscle dahil sa ingredient niya na tofu. Next merienda guys ay yung dirty ice cream or tinatawag na sorbetes. Isa ito sa mga paboritong merienda ng mga bata lalo na kapag tag-init. Meron kaming pinagbibilhan dati na naging parte ng childhood ko, si Mr. Pogi. Hindi ko alam kung bakit Mr. Pogi yung pinangalan sa kanya. Siguro dahil poging-pogi siya noong mga kabataan niya. Siya yung paborito naming pinagbibilhan ng ice cream dati. Sobrang bait kasi niya. Kapag sinabi mong dadagdagan yung ice cream, talagang dadagdagan niya. Meron pa nga yung time na naabuso namin yung kabaitan niya. Yung magdadala kami ng malaking baso tapos doon niya ilalagay yung ice cream. At meron din yung mga time na kapag nakita niya na walang pambayad yung ibang bata, talagang nililibre niya lang ito. Matagal na wala sa pagbebenta ng sorbete si Mr. Pogi. At nabalitaan namin na pumanaw na siya. Sobrang nalungkot ako noon kasi naalala ko yung mga time na inaabangan namin siya. Tapos mag-uunahan pa kami dahil laging nauubos yung benta ni Mr. Pogi. Alam ko halos nalungkot lahat ng mga bata sa barangay namin na nabentahan ni Mr. Pogi noon. Naging part na kasi siya ng childhood namin. Marami pa rin akong nakikitang nagtitinda ng sorbetes. At nagustuhan ko yung benta nila na ice cream sa tinapay. Parang burger lang. Isa ding inaabangan namin maliban sa sorbetes ay yung popsicle. Yung paborito kong binibili dito ay yung pinipig, tapos yung buko flavor. Masarap tong popsicle guys, lalo na kapag nandun na kayo sa part na nilalasap nyo yung stick ng popsicle kahit lasang kahoy na. Uy, tama na yan. Kulang na lang kainin mo yung popsicle stick. Sayang may nakadikit pa. Sabi kasi sa akin ng mama ko, wag daw ako magsasayang ng pagkain. Ice candy. Kung gusto nyo ng malamig, masarap at mura na merienda, maghanap lang kayo ng naglalako ng ice candy. Ang kagandahan ng ice candy para sa akin ay matagal tong maubos. Kapag sobrang init nga, nilalagay ko pa ito sa noo ko o kaya sa leeg para ma-refresh. Halo-halo, ito ang isa sa pinakagusto kong kinakain lalo ngayon na tag-init. Ang kagandahan sa halo-halo ay marami tong ingredients. Para mo nang inakyat lahat ng prutas sa mundo kasi may saging, may langka, may mangga, may buko at iba pa. Minsan, nadidismaya ako sa mga ibang naglalako ng halo-halo. Hindi ko alam kung halo-halo pa ba tawag doon. Kasi yung iba, sobrang tipid ng ingredients. Kahit sana damihan nila ng gatas, pero ang dinamihan nila, asukal. Meron pa, yung sobrang nainis talaga ako. Naalala ko pa to hanggang ngayon
Kasi yung perang pinangbili ko, pinaghirapan kong hingin sa nanay ko. Tapos nung tinikman ko yung halo-halo, panis yung gatas. Ay, may kinalkal ako dati sa ilalim ng kama namin. Sa paghahanap ko, nakalkal ko yung isang sako na puno ng kitchen tools. Nakita ko doon yung basong ginagamit pang gawa ng halo-halo. Nakita ko din doon yung traditional na gamit pang shave ng ice. Pinaglaruan ko pa nga yun dati, ginawa kong broom-broom. Nung nakita ko yung mga kagamitan na yun, doon ko nalaman na nagtitinda din pala yung mama ko ng merienda. Isa sa mga tinitinda niya ay yung barbecue. Isa ito sa mga sikat na binibiling merienda tuwing hapon. Minsan ginagawa ko ding ulam to Kapag may nakita kayong umuusok sa daan at ang sarap amoy-amoyin, alam mo na barbecue yan. Kung hindi barbecue, pwedeng isaw. Alam nyo yon, yung intestine ng manok. Meron ding paa ng manok, tinatawag nilang Adidas, tenga ng baboy, Betamax na gawa sa dugo ng manok o baboy, at marami pang iba. Syempre may mga kapatid na merienda din si barbecue. Walang iba kundi si Banana Q at si Kamote Q. Madalas makikita mo sila sa paligid ng eskwelahan dahil kadalasang bumibili nito mga estudyante. Naalala ko tuloy nung estudyante pa lang ako. Kapag hindi ako nakapag-breakfast, ito yung binibili ko. Sulit na kasi siya, nakakabusog lalo na yung kamote. Dahil ang kamote ay isa sa mga magandang alternative kapag walang kanin. O ayan, sa mga gustong mag-diet dyan, mas maganda kumain ng kamote kaysa sa white rice. Kung ayaw nyo ng saging o kamote na nakatusok sa stick, meron namang turon. Pero dapat piliin nyo kung saan kayo bibili para hindi nyo ma-experience yung unang kagat, wrapper lahat. Speaking of unang kagat-kagat na yan, doon talaga sa siopaw Ewan ko ba kung ganyan na ba talaga ang siopaw ngayon? Kahit yung nabibili sa grocery unang kagat, tinapay lahat. Nilalagyan ko na lang ng sauce para makain ko lahat. Sayang Empanada. Memorable to sa akin nung grade 5 ako Tuwing recess kasi, may mga naglalako ng empanada na pumipwesto sa harap ng building kung saan kami lalabas. Hindi pa sementado yung wall ng school dati. Screen pa lang yung iba. So every recess, magtatakbuhan at mag-uunahan kami para makabili. Para kaming mga Walking Dead, lumalabas-labas yung mga kamay sa screen, mabentahan lang ng empanada. Champurado. Isa sa mga lagi kong kinakain nung elementary ako. Pwede din tong gawing breakfast. Pero sa school namin, ginagawang merienda ito. Pag naririnig ko yung champurado, naaalala ko yung nasayang na champurado ko dati. Meron yung pinag-uutangan namin dati ng champurado at umutang ako sa kanya. Nilagay niya sa plastic tapos balak ko iuwi. Pero bago kami umuwi, naglaro muna kami ng badminton. Hawak-hawak ko yung champurado ko sa kaliwang kamay ko. Tapos nung paghampas ko ng raketa, na-overextend ko. Tapos nahampas ko yung lalagyan ng champurado ko. Nagkalat sa court yung champurado at habang ako nakatitig lang habang durog na durog yung kalooban ko. Dahil utang na nga, nasayang pa. Suman. Isa sa mga gusto kong sinasabay sa kape. Gawa din siya sa malagkit at coconut milk. Tapos binalot sa dahon ng saging. Nakakabusog din to guys, pwedeng gawing breakfast. Kung gusto nyo ng may konting sweetness, dapat sabay nyo kainin ng jowa mo. De, joke lang. Lagyan mo lang ng asukal. Puto. Hindi ko naging paborito ang puto. Pero isa siya sa mga naging merienda namin nung nagtratrabaho pa ako sa palengke. May mga time din na sinasabay ko to sa kape kapag bumibili yung mama ko. Naging memorable din kasi sa akin tong puto vendor nung bata ako. Parehas sila ni Mr. Pogi na naglalako ng sorbetes. Kung sa sorbetes, bell yung gamit nila, si puto vendor naman ay ang kanyang torotot. Nakakatuwa tignan yung paninda nila. Madaming kulay tapos may cheese pa sa ibabaw. Mami, ito ang pinakapaborito kong binibili tuwing recess nung high school. Ang sarap kumain nito lalo na kapag tag-ulan. Talagang mapapahigop ka ng sabaw. Nakakatawa nga lang kasi 10 pesos lang yung baon ko nun. Tapos iniingatan ko talaga na hindi dapat mabawasan yung 10 pesos na baon ko. Okay class, may gagawin tayong activity ngayon. Kaya bumili na kayo ng binibenta kong coupon bond. Nani? Jen, saan na yung contribution mo para sa Christmas party? Nani? Uy Jen, saan na yung contribution mo para sa bilihin nating Manila paper? Kung hindi ka magbibigay, hindi ka na namin isasama sa group. Nani? Nung nagmahal na yung mami sa kantin, naging 12 peso to 15 peso, mas humirap yung chance namin makabili nun.
Ang ginagawa namin ni Pinya dati, nanlilimos kami sa mga kaklase namin. Sobrang nakakatawa pa nga kasi sinampal ng kaklase namin si Pinya nung humihingi kami ng piso. Hanggang ngayon, kapag naaalala namin yung nangyari na yon, tawang-tawa pa rin kami nila Sen. Mga pulubi ang putik. Mahilig kami tumambay dati ng barkada pagkatapos ng klase. Nagbabasketball kami minsan sa isang tambayan. Pero hindi ako marunong magbasketball ha, echos-echos lang. Habang nagbabasketball kami, inaabangan din namin yung pagdaan ng maglalako ng balot. Balot! Balot! Uy, andyan na yung maglalako ng balot. Kuya, mainit pa. Ay, oo naman. Kakaluto lang yan. Malalaman mong expert ang isang tao kumain ng balot kung alam niya kung saan ikakrak yung balot. At malalaman mong abusado ang kumakain ng balot kung inuubos niya yung suka. Buti na lang, mabait tong si Manong. Dahil kahit ubusin namin yung suka niya, kahit iisa lang yung binili namin, okay lang sa kanya. Kapag kulang din yung pambili namin ng balot, okay lang sa kanya na bayaran namin kinabukasan. Nakikipaglaro din siya sa amin pagkatapos namin magmerienda. Shoutout sa'yo, Manong, kung saan ka man ngayon. Speaking of tambay, ang naging isang merienda namin ng mga tropa ay walang iba kundi ang legendary Pansit Canton with loaf bread. Hindi tayo sponsor dito ha, Pansit Canton baka naman. Dapat expert ka din sa pagluto nito kasi kapag na-overcook mo yung Pansit Canton, ang pangit kainin. Ewan ko na lang sa inyo if trip nyo yung ganong luto. Basta sa akin, dapat tamang-tama lang ang pagkaluto nito. Marami pang merienda tulad ng fishball, kikiam, tokneneng. Nakwento ko na yan sa budget ulam content ko kasi naging ulam ko kasi yon. Hindi masustansya yung mga ibang merienda na nabanggit ko, lalo na yung mga junk food. Kaya dapat piliin nyo yung mga merienda na kakainin nyo. Meron naman yung mga prutas pero dapat siguraduhin nyo na fresh yung mga yon. Meron kasi yung na-experience ko na bumili ako ng santol. Tapos nung kakainin ko na, may mga bulati sa loob. Sheesh! Meron kaming binibili ni Pinya dati na ratan fruit. Alam niyo ba yon, yung maasim? Hindi ko alam, mga loko-loko kami dati. Yung balat ng ratan kung saan-saan lang namin kinakalat sa classroom. Tapos nung lilinisan na ng mga cleaners yung classroom, galit na galit sila kasi ang daming nakakalat na balat sa sahig. Kami naman sa gilid, mga patay mali siya lang. Kayo, anong mga merienda nyo?